ang mga hinaing ng taong bayan. Kayo naman po ay dating PNP. Talaga pong magmula sa mga lugar na malalayo hanggang sa makarating po dito sa Maynila, ay alam nyo na po ang mga nangyayaring krimen. Isa pong malaking karangalan sa akin ang marinig po kayo. Thank you po, good sponsor, Mr. President. Matanong ko lang kung ano sa tingin nyo kung itong sa current situation, ang mga bata, mga minor de edad, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung tayo'y gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas at pababawaan natin yung age of criminal liability, do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag-commit ng krimen? Sila ba'y matatakot na, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen? Ganon kaya ba ang magiging epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang aking paniniwala. Unang-una po ang pag nangyari po yan, na maamendahan natin at na-aproban po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh. Katulad nga po nung sinabi ng ating idol, Senator Raffy, ginagamit pa po. Totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, mas malinaw ko pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, magkakaroon na po siya ng lesson, magkakaroon na po siyang maging mangunsinte. Pangalawa, yung alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo, nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam natin ng underworld. At alam nyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inosente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan ho'y madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa kalsada, sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala ang iyaharap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, wala ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa. Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At diyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Totoo po yun, Mr. President, good sponsor. I just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yun. Isa, nung meron kaming, nahuli na puser ng droga, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kuninto sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake, cake.
cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito sir, padala ng kwan, deliver doon sa my birthday. So yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag makapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Opo. Dahan-dahan, nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas na ito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir. Kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I hope that it's about time that we revisit this law para naman hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of crimes na nangyayari. Yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Davao del Norte, isang estudyante, babae, scholar, pinasok sa bahay ng 2 minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang, pinatay pa. Pinatay yung bata. Bago lang doon sa amin sa Davao del Norte. So, I think, I hope na ma-action na natin ito ngayon. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin, kahit anong dipinsa natin sabihin na maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga kabataan. Pero, I think nakikita ko it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, I've been a policeman for how many years and hanggang nag-retire ako, yan ang palaging reklamo, hindi lang ng pulis, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Hulihin nyo, sir, bitain nyo yan. May mga parents magsabi sa akin, bitain nyo yan, sir, katigas ng ulong bata niyan dahil nga ayaw magpa-disiplina dahil alam nila na mayroong batas silang sinasandalan. Kaya siguro, it's about time lang, Mr. President, good gentleman. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa aking sinishare. Thank you po. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Okay, Senator Tulfo. Quick lang, Mr. President, kasi hindi doon sa katanungan ni Sen Bato kay Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na gusto maamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba'y magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin, ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes,
yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time and time and time and time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na heinous, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Rafi, Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Francis Kiko Pangilinan. I move that he be recognized. The main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. Ginoong Pangulo, bago po umpisa si Senator Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Magandang araw sa kanilang lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege. Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong niyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero
alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yon, hindi ba? Tama yung yung bitiw na salita. Tama ba yon sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng kasi ganito po 'yan, no? Napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi kahit sila lalahatin ko na po, ano? Kasi ganito 'yan Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan, sinabihan siya, ginawa mo 'yan. Kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung